Hello mga ka-solar. Ito pala yung aking bagong Ge Powerball na may capacity 51.2 volts, 100 Ah. Ito yung bagong nilabas ni na Sir Falcon na Ge batteries. Iba-iba to. Iba-iba yung capacity. Sa akin medyo maliit lang, 100 Ah. Merong 200, 300, hanggang 400 na ngayon. Okay, so ito yung ayan, nilagyan ko lang siya ng date para alam ko kung kailan ko nabili noong December 4, 2025. Tapos nilagyan ko lang siya ng depth of discharge na hanggang 40% para alam ni Mrs. na huwag nang gagamitin kapag nasa 40% and below na. Gumawa pala ako ng transfer switch para manual transfer switch para just in case na malubat na ganito, tina-transfer ko lang dun sa grid para hindi na ako para hindi na ako ubos ng battery at mapahaba ako tong battery. So review lang natin ng konting mabilisan itong aking Ge batteries. Ito, sa interface niya may makikita kang LCD display. So makikita dito yung state of charge. Tulad dito, ito nasa 33% na lang. Ang kagandahan kasi nito, hindi tulad ng mga naunang battery ko na meron na ang indicator lang ng ano mo is yung LED light. Tulad dito, 2 lights. 2 lang yan. Ito, makikita mo talaga, parang may voltmeter ka na, parang meron ka ng coulometer na nakikita mo na yung mga status ng yung battery. Ito tulad ito, 33%, mas maganda kasi nakikita dito. Para hindi ka na maglagay ng voltmeter, ng coulometer. So, medyo naman to, informative. Kasi nakita dito yung, ayan, yung voltage, 53.13. Yung capacity na usually kamukha nito. Kapag 100 Ah ang battery mo, usually itong capacity at itong charge state parehas lang yan. Pero kung 200 Ah ang battery mo, hindi magkakaparehas yan. Okay, so dahil 100 Ah yan, usually parehas lagi yan. Tapos itong current, ito mga ka-solar, itong 3, ayan, medyo umaga pa kasi ngayon, alas 8, tapos makulimlim, kaya medyo mababa pa yung charge current niya. Ito pala, minemeasure niya yung net ng charge versus discharge. Halimbawa, mas malaki ang kasalukuyan mong ginagamit o yung usage mo ng battery, magne-negative yan, makikita mo yung negative dyan. Since ngayon wala pa akong ginagamit kasi mababa pa yung charge, ayan, nagcha-charge siya using my SCC controller. Ito, mababa pa lang yan. Ayan, makikita nyo 3.39. Dito sa ko 2.8. O di parehas kasi may kino-consume din na power itong aking snap na battery. Ayan, kahit walang load to, may power na ginagamit din to. Kaya nga pagdating dito sa battery natin, imbis na 3 point something yung charge is nasa 2.7 na lang dahil nga dun sa power na kino-consume nitong ating power inverter na 3 kilowatt. Okay. So dito ang charge, discharge, naka-on lang yan. Tapos marami siyang mga settings. Tulad itong gusto mong, ito hindi ko pa ginagamit kasi nga wala pa naman akong i-slave dito kung i-master ko to tapos slave yung isa. So dahil solo lang ang battery, hindi ko na ginagamit yan. Yung parameter, ito, i-explore nyo na lang to. Hindi ko na ginagalaw ang mga to. Tapos sa protocol, yan. Kung gusto nyo ito sa communication na ito since hindi ko naman na yung communication nito, hindi ko na ginagalaw to. So, back natin. Tapos, ito lang ang gustong-gusto kong gawin. Sa settings, itong sleep delay. Ito, pwede nyo palitan yung time setting. Yan, palitan nyo lang yung time. Ngayon, February 4. Tapos set nyo lang. Ito lang ang pinapalitan ko. Itong sleep delay ng 57,600 seconds kasi to. So gusto ko sila laging naka-on. Ang default kasi nito mga 30 seconds lang ata o 20 seconds. Mag-sleep mode na to. Mag-blackout yung screen. Ako kasi mas gusto ko yung
nakikita ko yung display niya maghapon. So, sinet ko siya ng 57,600 para ilang oras din to, halos divide nyo na lang ng 60 divided by 60 again, yun yung total hours. 57,600 divided by 60 minutes divided by 60 seconds. Yun yung total hours na makukuha dito sa sleep delay. Ayan. Kaya ako mas gusto ko yan. Dito lang tayo sa master. Okay, yan. So, yan mga ka-solar. Ito yung ito yung specs niya pala sa gilid. Papakita ko lang. Okay, sensya na medyo magalaw itong camera. Ayan. Itong LiPo energy storage lithium battery. So, 51.2, 100 Ah. Okay. Ayan yung total capacity niya, 5,120 watt-hour. Depth of discharge, ayun pala, pwede palang 100%, pero hanggang 40% lang. Ayan, discharge, 44, etc. etc. Ayan, tingnan nyo lang, medyo magalaw, baka mahilo kayo. Screenshot nyo lang para magka-idea kayo sa ayan. Ayan. Tsaka itong kagandahan niya rito, tingnan nyo. Meron siyang estimated life. Saan po ba nakita yun? 10 years design life. 10 years. So, sulit na sulit na. Kung 10 years, naabot ba naman to? Sa bagay mga ka-solar, yung isang mga battery ko na nabili second hand, yung mga pinos ko ng una, ang tagal na nun, 2021, 5 years na, second hand lang, pero hanggang ngayon, kinakaya pa. So, baka tanong nyo kung ano yung mga load na nilalagay ko rito sa setup na to. Bali, ito hindi siya ganun kalaking setup, 100 44 48 volts. So ang nakalagay lang na setup dito mga solar is yung ito lang. Itong aircon ko na 1.5 horsepower na inverter at saka itong aking induction. Yan, itong induction, saka ito lang. Saka minsan mag-rice cooker ako. Itong power outlet na to, ito nakakonect dun sa dalawang battery ko. Pwede magsabay-sabay yan. Ang induction kasi medyo malakas ang kuryente nito. So, makikita nyo naman, ang default ito kapag in-on nyo, nasa yan na 1,100. Pero kung mas mataas pa, pero hindi ko naglalag, dito lang ako sa 1,100. So, halimbawa nakasin dito, pwede na magsabay yun, plus yung aircon, pwedeng pagsabayin, pero kayang-kaya naman nito kasi makapal naman ng mga nakasamang wire. O nga pala, pag binili nito may kasama na siyang wire na napakakapal. Ito yung kapal niya, 4AWG, napakakapal mga ka-solar. Okay, so yan lang setup na to. Meron tayong battery na may inverter na 3 kW. Ito second hand lang to, nabili ko kaya medyo luma. Ng 12 buwan, magkakasunod-sunod lang yan. At itong SCC ko na second hand din na nabili. Ito lang ang brand new sa setup na to. Itong aking okay, wala kasi ako makitang second hand na battery. Kaya na-try ko itong brand new. At least, sulit naman. Ito pala, ang SRP nito mga ka-solar, baka itanong nyo kay Sir Falco, nasa 35,000. Since suki na ako noon, binigyan tayo ng konting discount. Pero at least mas mura doon sa SRP ni Sir Falcon. Ayan. Ayan, wala pa rin masyadong araw. Nasa 3.3 pa rin ang charge. Ang baba. Pero mamaya, hahataw yan kung aaraw na siguro. Okay mga solar, yan lang po. Kung gusto nyo bumili nito, battery, 51.2 volts, 100 Ah, nasa 35 ang SRP. Di ko lang alam ngayon kasi medyo nagtaas. Mataas ang palitan ng dollar at sabi nila nagtaas yung importation cost. So baka nagtaas ng konti pero hindi naman ganun kataas. Tanong nyo lang kay Sir Falcon kung magkano. So available sa kanya from 100 Ah to 400 Ah. Okay mga ka-solar, salamat and God bless po.